Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging post po ni Dr. Rob Rances po, kung saan po mga kabida, shinare po niya ito hong statement ni Mr. Ronald Llamas, isa pong kilalang kakamping at self-proclaimed political analyst, mga kabida, po. May statement kasi itong si Llamas patungkol ho sa 2028 presidential elections, mga kabida, po. Mantakin nyo, ang sabi niya dito, ako na nagsasabi, pag si Lenny as president, si BBM as vice president, pag nagsama-sama sa 2028, tapos na ang election. Ayan. So, dito sa kanyang statement, parang sinabi po niya dito na ang magiging manok po ng administrasyon ay ito hong si Lenny Robredo, katandim po niya mga kabida, ito hong si PBBM, bilang vice president, mga kabida. So, dito sa statement na ito, malinaw po mga kabida na meron talagang collaboration, merong alliance, ito hong kakampings, at ang Marcos administration, mga kabida. Kaya siguro, yun din yung rason kung bakit medyo nahihirapan po ang kakampings na manawagan po ng Marcos resign, mga kabida, nung kasagsagan po ng flood control project scandal, Diba, kung maalala po ninyo, may mga sunod-sunod na mga rallies po, mga kabida. Itong kakampings po, yung 1 trillion march movement, mga kabida, ayaw ho nilang mag-endorso po ng PBBM resign. Okay? Ayaw ho nilang manawagan ng PBBM resign, mga kabida. Dahil unang-una po, pag gawin po nila yan, mga kabida, at mangyayari yan, ang papalit po kay Pangulong Marcos bilang presidente po ng Pilipinas, automatically, okay, ang vice presidente, At wala pong iba, si Vice President Sara Duterte, which is, para sa kanila, isang nightmare yon, isang bangungot, mga kabida. Kaya ayaw ho nilang manawagan ng Marcos resign. At doon ho nagsimula yung posibilidad na baka meron pong alyansa, ito pong kakampings at Marcos administration. Okay? Eto, patunay po ito. Itong statement po ni Llamas po mga kabida, na meron pong collaboration, meron pong alliance, ang kakampings at Marcos administration dahil ho dito sa pinofloat po nila mga kabida ang tandem na Lenny Robredo at BBM sa 2028. Bilang pantapat ho nila mga kabida kay VP Sara, okay? And most probably, yung magiging katandem po niya, either Bongo or Senator Rodante Marcoleta, mga kabida, Okay? Ngayon, ang tanong, kahit na po si PBBM yung magiging vice president candidate po, ni Lenny Robredo, kakayanin kaya nila, ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay? Ang tingin ko lang po, in my own personal opinion ho dito, mga kabida, may posibilidad kasi yung tinatawag po nilang strategy, na baka strategy ito ng kakampings. Unang-una, yung pondo po mga kabida, yung machinery. Of course, Marcos admin yan Okay? Kasalukuyang presidente po ng Pilipinas. Of course, nasa kanila yung machinery, Okay? Advantage yan sa kakamping po mga kabida kung kukunin po nila si PBBM bilang vice presidential candidate. At saka, wala naman pong bawal Hindi naman po ipinagbawal po ng ating saligang batas na pwede hong tumakbo bilang vice presidente. Si Pangulong Marcos, kung sakali hong bumaba na po siya sa kanyang pwesto, matapos yung kanyang termino, mga kabida. Ang ipinagbabawal lang sa ating saligang batas, kung tatakbo muli, papa-re-elect po, ang Pangulo po mga kabida. Ipinagbabawal yan sa ating saligang batas, mga kabida. Yung pagiging vice president, matapos po ang kanyang presidency, wala hong sinabi ang ating saligang batas na bawal. So possible, pwede hong tumakbo bilang vice president candidate, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pagkatapos ng kanyang termino sa 2028, Okay, ito posibilidad ito mga kabida, Pero yung statement na yon, unang-una confirmation yon mga kabida na meron pong alliance ang kakampings with
Marcos administration. Pangalawa po, gagawin po ito ng kakampings po mga kabida, no? Para magkaroon po sila ng political machinery advantage, ano, mga kabida, over Vice President Sara Duterte, ano pa. Okay? In terms of popularity, okay, mas lamang po si VP Sara compared to Robredo, ano, mga kabida. Kaso lang, baka naman po, parang kumuha po ng martilyo ito hong kakampings para ipukpok sa sarili po nilang ulo po, ano, mga kabida, kung kukunin po nila ito hong si PBBM. Baka mas lalo hong hindi ho sila mananalo against VP Sara dito, ano, mga kabida. Bakit? Kasi unang-una, alam po natin mga kabida kung gaano po kababa yung tiwala po ng taong bayan ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Mantakin nyo ha, umabot na po ng -15 yung trust rating po ng Pangulo po, mga kabida, no? Sa pinaka-latest survey result, ano, mga kabida, ng Pulse Asia, ano po, no? Magkasunod yung survey. Una, SWS, -3. Pagdating ho ng Pulse Asia, naging -15. Hindi pa po kasali yung performance ratings po, mga kabida, no? Na nasa -14, ano po. Diba? So doon pa lang, malinaw po na baggage ito hong si Pangulong Marcos, ano? Hindi po ito gain. Okay? Hindi po ito advantage. Okay? Para ho kay Leni Robredo, kung sakali man pong matutuloy ito, ano, natatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas by 2028, ano po, mga kabida. O di kaya may posibilidad na ang ipupush nila talaga, ito hong si Leni Robredo, ano, pero ang kukunin lang nila mga kabida, yung resources lang po ni PBBM, ano po, no? Possible yan, mga kabida, ano po. Again, it's a matter of strategy po, mga kabida, no? Na pwede hong i-employ ng kakampings para lang po manalo sa 2028 presidential elections. Kasi wala naman po silang pwedeng kuning tandem para lang po maging matatag yung kanila pong team, ano, mga kabida. Hindi po pwedeng kukunin po ni Robredo po, mga kabida, si Trillanes, mas lalong babagsak yung kanilang team, ano, mga kabida. Ontiveros, mas lalo na. Okay? Hindi po popular, ano, mga kabida. Okay? Wala pong iba, kundi ang possible na pwede hong mag-angat kung kayang mag-angat, ano? Ito hong si PBBM dahil unang-una, Pangulo po ng Pilipinas. Pangalawa, mayroon pong resources, ano? Mga kabida. Everything is possible, ano? Pag may resources, ano po, mga kabida. Diba? So, yun lang po, no? Ang tanong ko lang po dito, kung totoo po ito, mga kabida, no? Na mayroong planong kukunin si PBBM bilang katandem po ni Leni Robredo sa panig po ng kakampings po, mga kabida, no? Okay? Ang sa akin lang, dapat mag-isip-isip po sila. Kung gusto po nilang mas mataas yung numbers at challenging yung numbers po, mga kabida, ni Leni Robredo bilang kandidato sa pagkapangulo po ng Pilipinas against VP Sara, wag ho nilang kukunin si PBBM. Okay? Kasi pag gawin nila yon, mga kabida, mas lalo hong matatalo ho sila, no, against Vice President Sara Duterte o kung sino man po yung kanyang katandem, either Marcoleta or Senator Bongo, ano, mga kabida. Yung Sara Marcoleta, matindi na po yon, ano, back up by Iglesia ni Cristo yon, ano, mga kabida, at iba pang mga religious groups. Mas lalo na po, ano, ito hong si Senator Bongo, na popular at #1 senator po, mga kabida, noong 2025 midterm election. Diba? Oh. So, I don't know kung ito po ba ay floating lang po ito, mga kabida, testing the water, okay? Yung ginawa po ni Llamas, o talagang meron na pong initial talks between kakampings and Marcos administration, ano, para gawin po nila itong tandem na ito, ano, by 2028. Again, sasabihin ko muli, ano, mga kabida, as of now, wala hong formidable opponent ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Sa mga line-up ng mga potential presidentiables, ano? Okay? Pero kung kukunin po nila ito hong si PBBM,
meron na po silang advantage in terms of political machineries. Alright? Pangalawa po mga kabida, kasalukuyang presidente po ng Pilipinas. Ano? So may hatak yan. Okay? Pero dun ho sa kanyang mga kalyado, sa kanyang mga supporters. Pero in general, malabo po eh. Kasi kung titingnan nga natin yung dalawang surveys, parang ayaw na po ng mga Pilipino po kay PBBM, mga kabida. Kaya yun yung dapat pag-isipan po ng kakampings. Kung talagang porsigido po sila na kukunin si PBBM bilang katandem po ni Leni Robredo, mga kabida, pag-isipan po nila yon. Kung tama ba yon, advantage ba yon para sa kanila, mga kabida, o disadvantage para po sa kanila. Okay? Unang balakid po dito, okay, kung papayag ba si Leni na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Diba? Yun yung unang tanong, kung papayag ba. Kung papayag yon, so doon na po sila mag-umpisa, mag-analyze po mga kabida, kung tama ba yung plano na kukunin po nila itong si Pangulong Marcos bilang katandem po ni Leni Robredo. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po mga kabida? Please comment down. Okay? Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.